Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi, at madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan, mga kababayan. Mag-umpisa na po tayo. Kumentuhan po natin ang pinakakalat po ng pambansang asong ulol umano ng ating bansa, mga kababayan. At pinaniniwalaan pa ito at talagang mabenta po sa mainstream media ang taong ito, mga kababayan. At siya po'y nagsasabi na wala raw pong kapag-pagasang manalo maging presidente. At hindi raw po magiging presidente si Vice President Sara Duterte ayon po kay pambansang asong ulol, mga kababayan. At ganun din po, mga tambay, ay target na raw po. Talagang tinatakot pa po ang sinasabi po nito pambansang ulol umano na isusunod na raw po ng ICC. Ito pong si Senator Bongo at si dating PNP Chief Albayade. I think si Albayade po yata. Isusunod na rin daw po yan dahil nga po nasa listahan na po nila si Senator Bato de la Rosa. Kaya po si Albayalde at si Senator Go ang isusunod. Unahin po natin yung sinasabi pong hindi po magiging presidente si BP Sara. Kung siya po ang paniniwalaan ng Pilipino, sino kaya magiging presidente? Yung mga ini-endorso niya na halos lahat po ngayon nakasama niya ay sangkot po sa maanumalyang korupsyon at siya po ay sumama po siya sa pangkat ng mga magnanakaw umano. Unbelievable. Pakinggan na po natin. Ito po, kahit reviewin po natin sa kasaysayan, yung lahat ng number one sa mga service early on, hindi po sila yung nagiging presidente. Diyan na sila, Jovito Salonga, Raul Roco, tapos itong si Miriam no 1998, tapos itong si Noli Di Castro, yung panahon si Grace Po, si Etas Binay, then itong 2022, ang lumalamang sa sabi nun si Sara mismo. It's not President Marcos sa mga early service. Di ba? So, none of them. Ngayon, itong kay Binay, back in 2015, 2014, 80% nga yan ang rating niya eh. Yeah. Pero by the filing, wala na. Mababa na. Itong si Sara ngayon, okay, siya nga yung pinakamataas, pero 30+% lang. 30+%. Yun po, yung pinapakalat niya po, mga tambay. Napakalaking kasinungalingan po, mga kabayan. Hindi po ba niya alam itong bugok na ito, umano? Ito po pambansang aso na ito. Hindi po ba niya alam na nung umpisa na po ng filing at kampanyahan, gaano po kataas ang approval at trust rating na at gaano po kalakas yung tandem ng sinasabing unity team noong mga panahon na yun? Eh di po ba? Ang lakas. Hindi po ba? Kaya po nakita po ang tao kasi sa lahat po ng pinupuntahan ni BP Sara at ni Bonget at ni Bangag nung unity team noong mga panahon na yun ay talagang majority po ng Pilipino ay gusto po sila iboto. Hindi po yan sa survey. Hindi po ba, mga kabayan? Taong bayan na nagsasaysay. Kaya paano paniniwalaan itong pambansang asong ulol na ito? Bine-brainwash lang po ang taong bayan na hindi po mananalo at hindi magiging presidente si BP Sara. Doon po sa kanyang kokote. Paano paniniwalaan yung tao na yan? Eh, siya nga hindi manalo eh. Panalunin mo muna ang sarili mo bago maniwala sa iyong taong bayan. Hindi ka na nga nanalong senador. Hindi ka nga nanalong vice president. Tumakbo kang mayor, hindi ka rin nanalo. Tapos gusto mong maniwala kami sa iyo. Unbelievable. Wala nang tiwala sa iyo ang taong bayan, pati nga ang taga-Caloocan. Isang syudad, hindi ka pa pinagkatiwalaan. Hindi po ba nakakahiya yun? Isang syudad na lang ng Caloocan, hindi pa nagtiwala sa iyo. Anong klase kang politiko? Basura ka noon. Basura ka na. Hindi po ba? Umano? Dahil wala na nagtitiwala sa iyo. Pati taga-Caloocan, mayor, hindi ka na nanalo. Ngayon, hilakas-lakas ang loob mong magsalita na hindi mananalo si BP Sara. Panalunin mo muna ang sarili mo. Hindi po ba? At ito naman po yung batikos niya po kay Bongo at kay Albayade, mga tambay. Pakinggan po natin. Naniniwala si former Senator Antonio Trillanes na ang mga susunod na target ng ICC arrest warrant ay sina Senator Bongo at dating PNP Chief Oscar Albayalde sa at the forefront ng Billionaire News Channel. Sinabi ni Trillanes na patuloy siyang nakikipag-ugnayan sa ICC bilang interested party. Dagdag niya, nakafocus ang International Tribunal sa mga taong malalaki raw ang papel sa drug war ni FPRRD. They're not really after even the mid-level operators. So, mananaro down yung mga mai-issuehan ng warrant. Eventually, probably, at most, mga 4 ang mai-issuehan. Including former President Duterte na po. Yes. So, tatlo. If we have Senator Bato de la Rosa, Yes. who do you think are the other two? Bongo and Albayalde. Yan. At what point do you think magkakaroon ng, if any, warrant of arrest against them? Mga next year na yon, yung dalawa. But si kay Bongo, tingnan natin, baka Ipahuli mo na lahat, hindi po ba? At ikaw naman ay nagtatrabaho sa Banyaga, hindi po ba? Kaya nga sikat na sikat ka sa China eh. Noong panahon ni Pinoy, ilang beses ka nagpunta ron
at biglang nawala ang isang teritoryo natin, ang isang isla natin, di ba, ang Scarborough, hindi kaya, sikat na sikat ka sa Banyaga eh. Kaya po kung magiging Pangulo po si BP Sara, dapat po yan ipatapo na. At tanggalin na po sa Pilipinas yung mga yan, umano. Pati po ang mga makakaliwa na naglilingkod po at sila po sympathizer ng Banyaga. Nandun po ang kanilang tiwala at wala po sa ating bansa at wala sa ating judicial. Ipatapo na po mga tao na yan. Wala pong karapatan maging Pilipino ang mga demonyong yan umano. Hindi po ba? Meron po tayong judicial, meron tayong soberenya, pero nagsisiksik po sila doon po sa Banyaga. Hindi po magandang ugali ng Pilipino yan. Yang mga ganyang klase na kahayupan umano at kademonyuhan. At nakita naman po natin kung gaano po kalakas ang taong ito. Pagka po pala may presidente ang bansa, ang isang bansa po pala, pagka may presidente po pala ng bangag at may issue ng pulburon, talaga maglalabasan po pala ang lahat ng klase na kahayupan at kademonyuhan ng mga Pilipino katulad po nila umano. Nahandyan po ang mga aso, mga buhaya, mga baboy umano. Hindi ba? Nagsama-sama po. At lahat po ng klase ng katakawan. At ano naman po maipagmamalaki ni pambansang ano po ba to? Pambansang sundalong kanin daw po ba umano? O pambansang asong ulol ng Pilipinas umano? Ano po ba ang legasya nitong tao na ito? Maliban po na magrebelyon at magnakaw daw po umano ng mga tinidor at kutsara. Mga kababayan, nung siya po ay nagrebelyon. Hindi ba? Ano po ba nakita ng mga Pilipino sa taong 'yan? At grabe po Grabe po siya. Parang siya na po ang masusunod sa ating mga kababayan. Katulad po kababayan natin si Senator Bato at si dating PNP Chief General Albayalde. Para po siya na ang sinusunod ng ICC. Palibhasa po yata talagang may koneksyon. Meron po talaga sila ugnayan. Dahil nga po alam naman po natin, hindi naman po tayo bobo at gago. Hindi naman po kikilos ang ICC. Di po ba? Para lang po sasakyan yan. Bago mo mapaandar ang isang sasakyan, kailangan po may gasolina. Hindi po ba? At kailangan po may baterya. Hindi po ba? At kailangan siyempre para tumakbo, may gulong. Hindi po ba? Kaya ganyan po ang ginagawa ng gobyerno natin umano. Para po kumilos at pumabor, umandar, tumakbo ang ICC umano at nakapagsasalita ang asong ulol na kala mo 100% na may katotohanan sinasabi niya dahil po doon sa nagkakarga, nagpapagasolina, bumibili ng baterya, bumibili ng gulong. Hindi po ba? Kaya po, nakita po natin, nung makabalik po ang binagawang Pilipinas, sino-sino po mga kaalyado? Makakaliwa umano. Asong ulol umano. Di ba? Mga buhaya umano. Mga magnanakaw. Hindi po ba? Dumami. Ngayon, si BP Sara, ini-criticize niya na hindi raw po magiging presidente dahil yung binanggit niya na mga matataas sa survey ay hindi raw po naging presidente. Puro may issue na anomalya yun eh. Di ba? At yun, hindi po 100% na sinuportahan talaga ng mga Pilipino. Ikumpara mo sa mga Duterte. Sa tingin mo, maniniwala pa Pilipino sa'yo? Ano po ba ginawang paglilingkod ni BP Sara ang kanya pong credential? Di po ba napakaganda sa Davao City? At siya, bilang presidente, ano po ba nagagawa niya bilang presidente? Kahit po siya iniipit ang kanyang budget, di po ba napakarami niya nagagawa? Di po ba? At yung sinasabing korupsyon, gawa-gawa lang nila. Sila talaga magnanakaw, hindi po ba? At yung sinasabi po na wala raw po sa history na nananalo pagka ikaw ay malakas sa survey, pag malayo pa halalan, katarantaduhan yon. Yung sinasabi nga natin, nung una pa lang, pag umpisa pa lang, sino na po ang gustong manalo? Kung si Sara po ay sumunod lang sa kanyang tatay, wala po tayong presidente na bangag ngayon at adiktus. Di po ba? Hindi lang po sumunod si Sara sa tatay niya. Siya sana presidente dahil napakalakas niya eh. Dahil ang approval at trust rating ng kanyang aba ay napakataas noong mga panahon na yun. 80+. Majority ng Pilipino nagtitiwala sa pamilya niya na magtutuloy-tuloy ang gagawin pagbabago at pag-unlad ng bansa. Kaya nga lang po, medyo po umayaw. Hindi natin alam kung anong kadahilanan ng ating Vice President na hindi po siya sumunod sa kanyang ama. At siya po ay sumama at nagpabudol umano sa pamilya Marcos Romualdez Araneta. Nagpabudol po siya umano. Hindi po ba? Kaya nga nagkaganito ang ating bansa. Pati po siya mismo ay pilit pinababagsak ng nambudol sa kanya at nambudol po sa kanyang ama at sa pamilya Duterte at lalo-lalo po nambudol sa taong bayan sa dami po ng pangako niya na gagawin na hindi naman po natupad. Puro pagnanakaw. At dito naman po kay pambansang asong ulol umano, nakita niyo po,
si dating Pangulong Duterte, si Vice President Sara Duterte, at si Senator Go, kasama na po si Senator Bato, di ba napakarami niyang aligasyon yan? Lalong-lalo po sa korupsyon. Bakit po ngayon ayaw niya po tutukan ng korupsyon ng mga Duterte? Bakit? Baka mapahiya siya. Wala naman kasi talagang korupsyon ng mga Duterte na sinasabi niyang bilyon-bilyon. Bakit po ngayon? Napakarami issue ng korupsyon, bilyon-bilyon. Pero ayaw niya itapik na paghahalata si asong kanin. Hindi po ba? Alam mo na kung sino nagpapatakbo at kung sino po yata nagbabayad sa kanya. Dahil kaya nga po nabansag ang pambansang asong ulul yan umano. Bakit? Yung amo niya, sinusunod niya kung sino nagbibigay ng buto umano. Hindi po ba? Kaya dito po mga tambay, wala na pong credential o hindi mo na talaga pagkakatiwalaan ng asong bugok na ito umano. Kaya lang po ito maingay, kaya lang po ito maangas dahil po may suporta po ito nang gagaling yata sa itaas. Malakas po yata ang backer nito, itong aso na ito umano. Kaya po maangas. Maangas dahil nasuportahan po siya. Nagamit po kasi yung kanyang kawalanghiyaan umano, yung kanyang kademonyuhan at kawalanghiyaan umano ay nagamit po sa politika para pabagsakin ng mga Duterte. Kaya po sikat siya ngayon eh. Di ba? Dahil nagamit siya. Yung kawalanghiyaan, katradoran, hindi po ba? Ay ginamit po sa pamumulitika ng binagoong ang Pilipinas umano. Hindi po ba? Kaya po, lagi po yan ibinabalita ng mainstream media. Dahil package po yan. Hindi po ba? Package, planado. Hindi po ba? Babanat, mainstream media magpapakalat. Hindi kaya? Babanat, mainstream media babakap. Hindi kaya? Nakita niyo po yun. At iisang pamilya lang. Iisang pamilya lang ang binabanatan nila lahat. Di ba? Nakita niyo po yung pattern? Makabayang black, mga kaliwa. Mga buhayang politiko. Kasama po ang pambansang asong ulul. Umano. Iisa po pattern nila. Puro Duterte. Pero laganap na laganap ang korupsyon. Tahimik po sila lahat. Pati po ang pambansang asong ulul. Hindi po ba? Kaya bistadong-bistado mo na itong mga demonyo na ito. Umano. Ito po ang mga pahirap sa ating bansa. Real talk. Ito po mga klaseng tao na ito. Sila po ang mga salot umano ng ating bansa na ayaw pong umunlad at umasenso ang ating bansa pagka ganitong mga tao ang maglilingkod sa atin umano. Itong mga ganitong klase, mga 2-5 ang mga prinsipyo po nito ay mga 2-5 umano. Hindi po ito para sa bayan. Puro pang sariling interest lang po ang mga demonyong yan umano, mga kababayan. Kaya nga sinasabi natin una pa lang, bago kami maniwala sa iyo, maging mayor ka muna ng Caloocan. Mayor na nga lang, hindi ka pa nanalo. Caloocan na nga lang. Caloocan, hindi pa nagtiwala sa iyo. Ngayon, kiingay-ingay mo, kiyabang-yabang mo. Kaya ka lang naman mayabang. Dahil, kinuha kang aso ng administrasyon umano. Ginawa kang aso umano. Kaya ka lang naging mayabang. Hindi po ba? Pero, sa totoo po, basura ka. Isinusuka ka nga eh. Hindi lang po sa buong Pilipinas dahil hindi ka nga nanalong senador. Hindi ka nanalong vice president. Lalo-lalo hindi ka nanalong mayor sa Caloocan. Hindi ba kasuka-suka ka na? Isinusuka ka na ni hindi ka na nga manalo? Kaya ka lang nagiging maangas ngayon dahil nga, ulitin natin, gamit na gamit ka sa politika at kailangan nila ng mga aso na katulad mo umano. Hindi po ba mga kabayan? Yan po mga kabayan, sikat na sikat po at pinagkakaguluhan ng mainstream media ang pambansang aso, mga kabayan. At meron pa rin isang aso na nahandyan sa Malacanang umano. Mahilig po ang administrasyon ngayon sa mga hayop umano. Hindi lang po buhaya ang hilig nila. Mahilig din po sila sa aso at sa baboy umano, mga kababayan. Maraming salamat po sa nagusto po na ating tambayan mga kababayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe mga kababayan, sa mga subscribers po natin. Thank you po. Maraming salamat po sa inyo. At sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya, thank you rin po. Thank you po sa inyo mga kababayan. At syempre po mga kababayan, ay sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, thank you rin po. At shoutout po sa mga nagbibigay po ng tulong. Thank you po kay kay Sir Ben Chichioko, Kingston 123 ng Hong Kong, Eric Hershon ng Canada, Jake Yahut 4531 ng Maisog, California, USA, Gina Ray Solid DS ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Jem Aris ng United Arab Emirates, Jovelyn Watanabe ng Japan, ako si Pilam, Ani Jo, Teodorico Erguisa Jr., si Arpel Villacorta, Wills Bubbles 5697, Rosalina RK, Team 888, Michelle Yamaguchi Vlog, Norma Garcia, Gay at Chena, Tatay Nick ng Canada, Nancy Lumampaw, at kay Sir Jesus Valdepeña. Thank you po. Shoutout po sa inyo.
Jesus. At syempre po kay Tessie Mantilla. Thank you po sa inyo mga kabayan. Shoutout po sa inyo lahat. At sa mga nagpapa-shoutout po, shoutout po sa inyo lahat mga kabayan. Thank you po. Mabuhay po kayo at ingat-ingat po kayo lalo-lalo po sa inyong mga paggawa. At syempre po mga tambay, yung dasal po natin at panalangin para po sa ating buong sambayanan, sa atin po at sa buong pamilya Duterte na tayo pong lahat ay maingatan sa kapahamakan. Mailayo po tayo sa kapahamakan at makauwi na po sa lalong mabilis ang dating Pangulong Duterte at madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan mga kababayan. Thank you po. Sa ulitin po mga tambay, ingat po tayo. Bye-bye.